Isa ang patay sa sunog na sumiklab sa Barangay Pasong Putik, Quezon City. Ang biktima tumutulong daw sa pag-apula ng apoy. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Nabulabog ng malaking sunog ang mga residente ng Bautista Corner Everlasting Street sa Barangay Pasong Putik, Quezon City. Pasado 1:00 kanina madaling araw. Mabilis na kumalat ang apoy sa magkakadikit na bahay na gawa sa light materials. Wala pang kalahating oras, itinaas na sa ikatlong alarma ang sunog. Halos 30 fire truck ang rumisponde. Si Jonah walang naisalbang mga gamit at damit. Ligtas silang nakalabas ng kanyang 4 na kaanak. Pagkagising ko po, nakita ko na po yung apoy sa bintana. Nagsigawan na yung mga tao sa likod. Tapos parang naano na po ako na nataranta na ako. Wala na ako naisalba kahit anong gamit. Hirap po talaga sir pagsimula ulit. Doble dagok naman para sa pamilya ni Leticia. Nasawi sa kasagsagan ng sunog ang alaga nilang aso na si Tommy. Nakalabas na yan siya. Tapos siguro hindi niya ako nakita. Bumalik siya doon sa loob. Pumasok siguro sa bahay namin. Kaya doon siya na ano bang tawag doon? Hindi siya nakahinga. Kinumpirma ng Barangay Pasong Putik na isang 52 anyos sa lalaki ang nasawi matapos masuffocate. Ang lalaki tumulong sa pag-apula ng sunog sa bahay ng kanyang kapatid. Pumasok daw po si tatay sa loob. Then tumutulong daw maghatak ng mga hose para matulungan nga mawala yung sunog. Nahimatay na po siya doon eh. Sinipr na po siya. Then proceed na po sa ambulance. Habang nasa ambulance kami, sinisipr si tatay. Hanggang sa pagdating po dito sa Tala Hospital, doon na-arrival na po si tatay. Ano raw po kinamatay? Yun nga po, suffocation nga po. Mag-alas 3 sa madaling araw na maapula ang sunog. Ayon sa Quezon City Fire District, 15 bahay ang nasunog. Apektado ang 25 pamilya. Inimbestigahan pa kung saang bahay nagsimula ang apoy at kung ano ang posibleng sanhi nito. Yung papunta rito sa sunog natin, makitid po talaga. Tapos may mga double parking pa po na nakapark sa kalsada. So mabilis natin tinaas sa alarma, sa third alarm yung sunog para po maapula po natin kagad. Yung mga kasama po nating bumbero, naglatag po na lang po ng maraming hose kasi nasa loob po banda yung area ng origin ng sunog. Isang fire volunteer ang nasugatan sa insidente. Inalam pa ng mga otoridad ang kabuang halaga ng pinsala. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Tukoy na ang 11 miyembro ng House Impeachment Prosecution Team sa kaning litisin si Vice President Sara Duterte sa impeachment court sa Senado. Napili sa isinagawang botohan sina Representatives Jervil Luistro, Laila De Lima, Shel Jokno, Terry Ridon, Joel Chua, Isabel Zamora, pati sina Lawrence Defensor, Kaka Bag-aw, Jonathan Keith Flores, Lordan Suwan at Ramon Gutierrez. 10 sa kanila ay bahagi ng 257 votes na nag-impeach sa bise sa Kamara. Kabilang naman si Representative Flores sa siyam na nag-abstain sa botohan. Una nang sinabi ni Representative Ridon na ayon kay Representative Luistro, magkakaroon din ng private prosecutors na tutulong sa paglilitis nila laban kay Vice President Duterte. Oras na ma-transmit na ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Agad daw itong aksyonan ng Senado ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. May babala rin ng ilang mababatas kung hindi agad gugulong ang impeachment. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. State your full name. Kasabay ng pagpapalit ng liderato sa Senado ay ang botohan sa Kamara kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kinagabihan, formal nang naendorso ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment. Pero hanggang ngayon, hindi pa ito naipadadala sa Senado. Nakausap ko ang ating SecGen at sila ay nag-aantay na lamang kung kanino sila makikipag-coordinate. Kasi may change sa leadership eh. So normally pag may change sa leadership, nagpapalit yan ng mga SecGen, nagpapalit ng Sergeant at Arms. Wala pa advice ang actually, as of now, wala pang any communication from the House regarding sa transfer. Ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil, kasalukuyang nagre-reproduce ang HOR Secretariat ng mga kopya ng Articles of Impeachment para sa Senado. Aabot daw ang mga ito sa ilang libong pahina. At kasalukuyan pang pinagsasama-sama at chinecheck para matiyak na akma ito sa inaprubahan sa Kamara. Sa oras na tanggapin ng Senado ang resolusyon nagtatakda ng Articles of Impeachment, sabi ng ilang kongresista, kailangang mag-convene agad ito bilang impeachment court.
Pero apektado kaya ito ng pagbabago sa liderato ng Senado? Ano ho ba ang balak nila ng bagong majority sa proseso ng impeachment? Karamihan ng majority of 13 ngayon ay mga pro-Duterte. Sinasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na ito'y walang kinalaman sa impeachment, bagamat marami ang nagdududa sa timing. Pero sa akin naman po, bigyan po natin ng bigyan natin siya ng pagkakataon na patunayan na ito'y walang kinalaman. Sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, aaksyonan daw agad ng Senado ang Articles of Impeachment kung maitatransmit ito dahil tungkulin nila ito sa ilalim ng saligang batas. Pagka natanggap niyo yung impeachment, magko-convene kayo immediately. Fourth week. To the next day, sir? The next day. So, I consulted also Senator Soto. Sabi niya, process, ibigay muna sa committee. So, we will do what has to be done and there won't be delays. Umaasa rin daw siya na makakapag all-member caucus para mapag-usapan ng iba't ibang issue kabilang ang impeachment trial ng Vice-Presidente. Si Senadora Risa Ontiveros, hindi raw nawawala ng pag-asang may mararating ang impeachment sa Senado. Ang gusto ko pong sabihin sa mga kababayan na nagdidismaya sa nangyari mula kahapon, basta hindi tayo tumiklop noon at hindi rin po tayo titiklop ngayon. Hindi ko pa alam in terms of the numbers, pero ito nga yung panawagan ko sa liderato, bagong liderato sa Senado at sa aming lahat. Though we may disagree with each other on certain issues, dapat malinaw yung katapatan namin sa konstitusyon. Si Senator Robin Padilla naman na nooy nagsasabing tututulan ang pag-convene ng Senate Impeachment Court, sinabi na ngayong mayorya na siya, tuloy ang impeachment sa Senado sa kabila ng pagpapalit nito ng liderato. Mamatay yun dahil ang konstitusyon malinaw. Ang sabi ng konstitusyon, pag dinala sa amin yun, kailangan kaming mag-convene. Pero bilang legislators, pwede kami magsalita. Bilang bilang PDP laban, bilang alay ng Vice President, pwede ako magsalita as legislator. Nagbabala naman ang ilang kongresista kung hindi agad magko-convene ng Senado. Kahit sino ang magiging leaders ng Senate, klaro naman ang ating konstitusyon. Basta't napadala yung articles of impeachment sa Senado, they must immediately conduct a trial. Once the impeachment court convenes, they are bound by the Constitution. And the Constitution says conduct a trial. It does not give an option to the Senate to dismiss the case outright. Posibleng hindi agad makapagsagawa ng paglilitis, oras na mag-convene ang Senate Impeachment Court dahil may mga preliminary steps pa raw na pwedeng gawin. Pero may babala si De Lima. Because the act of convening and conducting trial is a ministerial duty as can be seen from the Constitution. Wala silang option, wala silang discretion, prerogative o kapangyarihan na wag itong gawin. So dapat gawin nila yan. Ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP, hinikayat ang Senado na ipagpatuloy ang impeachment proceedings. Anila, ang pagpapaliban sa trial ay ang pagpapaliban sa hustisya para sa mga Pilipino at sa bise. Ang kampo naman ni Vice President Sara Duterte, sinabing nirerespeto nila kung sino man ang liderato ng Senado. We respect the Senate, kung sino man ang ating ang liderato, we expect fairness. At syempre po, alam naman natin na ang Senado ay really 24 independent republics. And we have always believed that they will decide based on the evidence presented to them. Kumpiyansa naman ang depensa na kaya nilang banggain ang mga ebidensya ng Kamara para patunayang walang ginawang impeachable offense ang bise. Yung mga ebidensya na yun, unang-una, hindi yun in-attach sa mga impeachment complaints. Yung mga ebidensya na yan ay nakuha lang through the compulsory processes ng House Committee on Justice. May mga ebidensya rin umano ang depensa pero tumangging sabihin kung may ilalabas silang testigo. Hindi ko muna sasabihin siguro sa ngayon kasi we want to keep things close to our chest, especially since legal strategy yung pinag-uusapan. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA News.
Sa ikatlong araw ng pananatili ni Senador Bato de la Rosa sa Senado, naninindigan siyang hindi siya susuko. At sa punto ito, makakapanayam natin mismo si Senator Ronald Bato de la Rosa. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi at Kuni. Opo, kumpirmahin lang po namin sa inyo. Sino po yung nakakaalam na pupunta kayo sa Senado nitong Lunes? Sabi kasi ni Senador Ping Lacson, yung magkapatid na Cayetano lang ang may alam nito. Mali po. Hindi magkapatid, kundi isang Cayetano lang siguro ang nakaalam. So talagang nilimitahan po ninyo yung impormasyon na pupunta kayo dyan sa Senado? Yes, wala na ako ibang kausap, kundi si Senator Alan lang, so siya lang nakakaalam. So napag-usapan ho ba na bibigyan kayo ng protective custody bago kayo lumantad at pumasok dyan sa Senado? Never, hindi namin napag-usapan yan. Hindi namin napag-usapan. Ang napag-usapan lang namin is yung kung gusto kong bago ang leadership ng Senado, kailangan ko sumipot dahil ako yung pang 13th vote. At doon sa panayam po nyo sa unang hirit kanina kay Maris, meron kayong direktang apela sa inyong mga kaklase sa PMA. Pwede nyo bang pakilinaw ito dahil yung inyong mga kaklase ay nasa armed services at kung mga retired man ay meron pa rin silang direktang ugnayan sa armed services. Pakilinaw ho ba itong inyong apela sa inyong mga kaklase sa PMA? Klaruhin ko na ang apela ko is not an appeal for a violent action. Ang apela ko sa kanila ay peaceful action na ipakita nila na kaming mga PMEers, kaming mga sundalo, kaming mga pulis, kaming mga members ng uniform personnel, mga uniform agencies ay ayaw magpasakop sa dayuhan. Gusto namin na manatili yung ating soberenya na hindi tayo didiktahan ng mga dayuhan. Kaya nga, kinanta ko pa kanina yung famous line sa aming PMA hymn. Yung when bells for us are rung and our last stops is sung, let generation see our country free. So yan po ang nasa puso naming lahat na ayaw namin magpasakop sa mga dayuhan. Mapunta naman po nag-apela ko sa kanila na suportahan nila ako. Mapunta naman po tayo sa inyong kapwa PMAer na si dating Senador Trillanes. Kaya daw po siya nandun sa Senado noong Lunes dahil hinamon niyo siya. Ano pong masasabi niyo na kayo mismo ang naghamon na siya mismo yung sumama sa pag-aresto? Ay, okay, believe ako sa kanya at pumunta siya. Pero the fact remains is that hindi siya in any way dapat involved sa operasyon na yun. Dahil hindi naman siya taga-ICC, hindi naman siya membro ng Interpol, hindi siya membro ng PCTC, hindi siya membro ng NBI or any law enforcement agency. Bakit siya may hawak ng warrant of arrest? Yun lang ang tanong ko. Pero yung pagpunta niya doon dahil doon sa hamon ko na, sige, punta ka dito. Ikaw magpusa sa akin. Then, I give it to him. I give it to him. Magaling siya at pumunta rin siya. Balikan ko lang po yung nauna kong tanong kanina. Tama ba yung ginagawa niyong apela sa militar at sa inyong mga kaklase? Dahil dapat apolitical po yung AFP. Ang pagmamahal sa bansa ay hindi naman yan pamulitika. Kaming lahat ay dumaan sa training, dumaan sa serbisyo para protektahan ang ating bansang Pilipinas. Marami sa amin ang namatay sa pagdidipinsa ng ating bayan. So walang politikahan dyan. Kahit na yung ordinaryong tricycle driver na nagmamahal sa ating bansa ay ayaw isuko ang ating soberenya. So what's political about that? May karagdagan pa pong tanong kasamang si Connie. Magandang umaga po sa inyo, Senator.
Lilinawin ko lamang po, Senator, yung pong... Yes, magandang umaga sa iyo. Opo. Linawin ko lamang po, Senator, yung pong nabanggit ninyo kanina sa tanong po ni Rafi na kung sino ho sa mga Cayetano ang may alam. Ang sagot niyo po ay si Senate President Alan Peter Cayetano lamang. Pero nabanggit din po, kanina ho sa panayam din namin, na sabi ho nitong si Senator Panfilo Lacson na sumakay daw kayo sa sasakyan ng kanyang kapatid na Senator Pia Cayetano. Ano ho ba ang totoo dyan? I don't know kung kaninong sasakyan yun. Basta nakisakay lang ako. Hindi naman kasalanan yun kung makisakay ka. Kahit na sumakay ako ng habal-habal para lang makarating dito sa Senado, sasakay ako. Kahit na sumakay ako ng baruto na magbugsay ako para lang makarating dito, gagawin ko yun. There's nothing illegal about that. Okay, so sa pagpapunta ho ninyo doon, basta pinasundo lang ho kayo? Ganun po ba yun? Basta sumakay ako. Yun ang sabi sa akin ni Senator Cayetano. Sumakay ako dyan sa van. Alright. Sa panayam po sa unang balita kanina... Hindi ko alam kung kaninong van yun. Alright. Sa panayam ho ng unang balita kanina kay NBI Director Melvin Matibag, na kayo pa nga daw po yung nanulak sa dalawang babaeng NBI agents. Ano ho ang komento nyo dito? Bakit ako hindi magpumiglas na hinawakan nila ako? That's basic human instinct yan. Self-preservation. Nagpakilala siya, Sir, NBI ako, hinaharang nila ako, hinawakan yung braso ko, nagpumiglas ako. Okay, at sabi magpapahuli ako. Willing ho kayo ipakita yung buong video footage, Dahil yan ho ang hiling ng NBI, na sana daw maipakita ang buong footage daw noong pagkakatulog daw ninyo doon sa mga NBI agents. Yes, walang problema, ipakita nila. Nandiyan lang naman yan sa Sergeant at Arms. Kung gusto nila, kahit anong footage na makita man nila yan dyan. Alright. Nakipag-usap na ho ba kayo sa palasyo o kay Pangulong Bongbong Marcos? May paraan na ho ba kayo para doon sa hiling ninyo na tulong o proteksyon? Wala akong personal na nakausap. Through the media lang, nag-a-appeal ako sa kanya na sana protektahan niya ako bilang Pilipino. Siya bilang Presidente ng Pilipinas. Alam naman natin na primordial duty yan ng gobyerno ng Pilipinas to serve and protect its citizens. So ako bilang Filipino citizen ay humingi ng suporta sa ating gobyerno. Dahil hindi naman ko pwedeng humingi sa gobyerno ng China o kaya gobyerno ng Russia. Okay, so sa ating gobyerno Pilipino. Because kahit na kami ay magkalaban sa politika, at the end of the day, kami ay parehong Pilipino. Nasabi nyo rin ho na hiyang-hiya kayo sa taong bayan sa halos kalahating taon po ninyong di pagpasok sa Senado. At may sinabi rin ho kayo para makatipid ay mananatili pa kayo dyan sa Senado. Ang sabi ho ng ilan sa mga kritiko ninyo, ipondo po ng taong bayan, ang gamit po na pasilidad dyan. Naangkop ho sa tingin ba ninyo na manatili pa ho kayo dyan, sir? Grabe naman itong mga taong bayan na ito. Kagustuhan ko bang tumira dito? Hindi ko ba ito kagustuhan? Kung pwede lang, every now and then, makauwi ako. Pero nasa sitwasyon tayo na binigyan tayo ng protective custody ng Senado, so napilitan tayong tumira dito. Hindi naman sila kasi gusto nilang palabasin na nagsasamantala tayo. Never in my life na mapagsamantala ako na klaseng tao. Hindi po ako nagsamantala. So, hanggang kailan nyo ho kaya sa tingin, mananatili ho kayo dyan sa Senado, sir? Kuni, sa totoo lang, hindi ko alam. Hihintay lang po ako ng anong kalalabasan sa mga petition namin sa Supreme Court. So hopefully, may lalabas na desisyon doon. At kung ano man desisyon na yon, susundin natin. At sa sinasabi ho kasi kanina ng inyong pong abogado ni si Attorney Torion na binawi na daw di umano ng NBI ang supina po para bukas. Meron ho ba kayong nabalitaan tungkol dyan? Alinsunod pa rin po doon sa sinasabi po na supina for the investigation po ng extrajudicial killing sa Davao Region?
Yes, kanina. Nasa opisina ako yung nag-report sa akin yung abogado ko na tinanggap daw niya yung letter from NBI, CIDG, na nire-recall nila yung subpoena. Salamat naman para hindi naman ako babiyahe dyan dahil naka-kustodiya ako sa Senado eh. So, salamat CIDG. Thank you ha, thank you. Thank you Okay. at nire-recall ninyo. So ito naman po, may mga nagsasabi no, na ang pananatili po daw ninyo dyan sa Senado ay nagiging dahilan para sa power struggle po ng dalawang kapulungan. Ano? Yung ehekutibo na siyang nagpapatupad po ng arrest warrant po ninyo through the NBI. At ito pong binibigay sa inyo ngayon ng legislative, no, which is the Senate, dun po sa protective custody. Sana ho daw hindi nyo na madamay ano, ang Senado no, bilang institusyon at kayo ho ay humarap na lamang on a personal level o capacity katulad po ng nagawa po ng ilan sa mga nahainan din ano, ng arrest warrant no, si dating Senate President Enrile at De Lima maging si Trillanes. Ano ho ang komento nyo dyan? Yes, sabihin mo lang sila na huwag sila masyadong atat na atat. Hintay-hintay lang sila sandali. Pagbigyan rin naman nila ako ng kunting panahon to avail of all the legal remedies available for me. Pakihintay lang, huwag silang atat-atat dahil kung yung mga kakampi nila, Trillanes, De Lima, ay nagka-appeal ng protective custody while facing warrant coming from a local court, okay lang sa kanila. Tapos ako, na humaharap ng warrant, not from a competent Philippine court, from outside of the Philippine jurisdiction. Ayaw nila kung mag-enjoy ng the same privilege of protective custody. Kuan yun, yung selective yun privilege na gusto nila para sa kanilang kakampi lang. Pag hindi kakampi, bawal mag-enjoy ng pribileyo na yan. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito po sa Balitang Hali, Senator. Maraming salamat, Kuni at Rafi. Thank you. Thank you po. Ayan po naman si Senator Ronald Bato de la Rosa.